DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Compañeras at ako po ang inyong nakakasama, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras. November 16, 2023. May natira pa po ba sa sweldo ninyo? Sweldo kasi kahapon pero marami sa atin. Syempre, diretso na, bayad, bills, utilities, at saka yung ating renta. Yan. Kadalasan, katiting na lang ang natitira kung meron pa man. Anyway, dahil nga po sa mga susunod na araw, lalabas na ang 13th month pay. Tapos ano pa nga, Reggie Espiritu, yung mga natatanggap ng sa gobyerno, cash, yung mga nasa gobyerno, yung mga natatanggap ng mga nasa gobyerno dahil mas maaga sa kanila. Medyo malaki-laki. Kaya nga po, maganda ang ating tatalakayin tonight dahil kasabay ng Christmas season, kasabay ng paglabas ng inyong 13th month pay, bonus, 14th month pay, 15th month pay kung meron man, yung reminder sa atin na kailangan nating magbayad ng amilyar or real property tax. Dos Compañeras. Kaya naman po tuturuan ko kayo, bibigyan ko kayo ng tips kung paano po mapapababa ang babayaran ninyong amilyar sa lupa. Take note po ito pong amilyar o real property tax ay binabayaran natin isang beses isang taon. Dos Compañeras. Ito po ang pinagkaiba sa estate tax dahil ang estate tax isang beses lang kapag may namatay lang at itong estate tax ay binabayad or tax, buwis na ibinabayad para sa pribilehiyo na mailipat ang ari-arian sa mga tagapagmana ng namatay. Pero ang real property tax, buhay man o patay, ang nagmamay-ari ng property, kailangan pong bayaran ng buwis ang property. Dos Compañeras. Ayan, so para po kayo ay makapaglaan ng budget sa inyong 13th month pay, ma-set aside na ninyo para sa pagbabayad ng amilyar. Dahil, sinabi ko nga, taon-taon kailangan natin itong bayaran. Otherwise, malaki po ang magiging penalty natin dahil ito po ay 2% of the total tax payable kada buwan na binabayaran natin. At other than that, meron pong pagkakataon, meron pong risk actually na mawala pa sa inyo ang property just because hindi ninyo nabayaran yung 1 to 2% na real property tax na ini-impose ng local government unit. Dos Compañeras. Kaya naman po, if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din kayo magpadala ng inyong comment or mensahe sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at of course sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at sa ating DZRH. Hindi po kayo magko-comment, magpa-private message dun sa DZRH News, pero sa DZRH Dos Compañeras pwede po doon dahil yun po yung mababasa ko. Pero bilang comment po sa ating mga sa ating Facebook Live tonight sa DZRH Dos Compañeras, sa DZRH News Television, at saka sa DZRH News Facebook pages. Dos Compañeras. Yan. So, tatanggap po ako ng inyong mga questions. Sana po'y makatulong sa atin ng episode na ito tonight. At syempre pa, magandang gabi, Pancho Sabordo Jr. Magandang gabi po sa inyo. Gayun din, Gael Enriquez. Magandang gabi sa iyo, Ador Cortez, at maraming iba pa na nanonood sa atin, especially Sanser Pertez. Ito seatmate ko simula nung college. Seatmate ka nung college. Magandang gabi sa iyo, Sanser Pertez. And of course, Attorney Christian Tarse, magandang gabi sa iyo. At meron pa siyang pinapabate si Sanser Pertez. Rona Vega del Rosario ng Numancia, Aklan. Magandang gabi po sa mga taga-Aklan. Kumusta po kayo? Dos Compañeras.
Ayan, saka yung mga iba pong mga nanonood pa sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Dahil alam ko pong may mapupulot kayong aral sa ating talakayan tonight. Dos Compañeras. Ayan, so, sandali lang hindi ko pa nabubuksan yung aking page. Medyo parang mabagal ngayon o ako lang ang mabagal. Magandang gabi po muna sa mga nagdadrive Ingat-ingat at muli ang paalala natin, no? Alerto po tayo sa daan, napakaraming mga masasamang loob. Bigla ka nalang hahatakin o kung ano man ang gagawin sa'yo o kaya kagaya nung kagabi yung binaril na lang basta-basta sa loob ng isang bus yung partner yata yun dyan somewhere in I don't know where, I forgot na where, pero talaga naman wag niyo na pong panoorin at wag niyo na pong ipanood sa inyong mga anak kung maaari lang. Dos Compañeras. Magandang gabi, Eva Duques, Shell Olrada, gayon din si May Sanchez and Mami Belen Rivera, Miss Roxanne Costo at Oscarita Hamias Recta, gayon din si Marilu Palet. Magandang gabi po sa inyo. Yung nagtatanong po tungkol kay Attorney Cam, naghahanap po kay Attorney Cam, babalik po siya sa Monday. Ito pong, yes po, maraming salamat po Ma'am Oscarita Recta dahil ito pong paalala natin ay para po sa inyo, na may mga ari-arian, may mga real properties o kaya may bahay kayo. Yan, kasi po pag pinag-usapan natin ang amilyar, kino-cover po nito yung real property, yung lupa't bahay o yung mga improvements kasi sinasaklaw din po ng real property tax, yung mga machinery. So kung meron kayong mga traktora, kasama po yan. Meron kayong like sa amin, meron sa ibang lugar namin na merong mga transmitter ng radyo o kasama po yun sa mga binabayaran na buwis. Dos Compañeras. Yan. So, ilang porsyento nga ba ang binabayaran sa real property tax o amilyar? 1 hanggang 2%. Ito po ay hindi ibinabayad sa national government, ibinabayad po ito sa local government. Imposed po ng city or municipality, kung saan dito rin po nakalakip na dito yung para sa Special Education Fund para sa ating mga public eskwelahan. So again, ang tinatalakay po natin ay ang amilyar or real property tax na buwis, yung buwis na ipinapataw or kinukolekta sa mga real properties, bahay, lupa, condo, buildings, machineries at kung ano-ano pa. At syempre ito po ay batay doon sa value ng ating property. But hindi po kasi masyadong updated, although hindi masyadong updated ang valuation, although ang mga municipal assessors po kasi ay merong mandato na dapat ay i-revise ang kanilang assessment every 3 years. I don't know if our municipal or city assessors are doing this. Engineer Bert Pabrero, ginagawa niyo po ba yun? Yun kasi yung municipal assessor namin sa Benavista, Marinduque. Dos Compañeras. Ayan. So, ang real property tax po ay binabayaran kada taon. Although pinapayagan po ito na maging installment, quarterly, o ibig sabihin 4 na installment, sa katapusan ng Marso, katapusan ng June, katapusan ng September, and of course December. Pero sabi po kasi sa local government code, sa ating National Internal Revenue Code, again din sa ating local government code, maaari po ninyong bayaran in advance, kapag ka nagbayad po kayo ng advance, especially nakapost na po sa inyong mga websites, ng mga local government units natin, na yung magbabayad simula ngayon hanggang Desyembre, merong karamihan dyan ay may 20% na discount sa total na babayaran natin na amilyar. Dos Compañeras. Ayan. Lahat po ng mga property ng real property tax for any year ay nag-a-accrue on the first day of January. At of course, yun po ay kung hindi nababayaran ay nagko-constitute ng lien. Ibig sabihin ay kumakapit doon sa property natin, kaya naman later on after ng
a couple of, actually hanggang 3 years. After 3 years, pwede ka nang ma-issuehan ng notice of delinquency ng city or municipal treasurer. At kapag ka hindi mo binayaran pa, despite the notice of delinquency, maaaring mawala na sa'yo ang pag-aari mong lupa. Dos Compañeras. In fact, ito pong lien na ito, no, yung karapatan ng gobyerno doon sa property na ito ay superior sa iba pang mga lien o kahit pa sa mortgage, no, or anumang mga encumbrances. Kaya importante na mabayaran po natin ito on time. Ang tanong, attorney, ano po bang advantage? Ano po bang mapapala ko kung maaga ako magbabayad or babayaran ko siya ng regular? Siyempre, discount. Pangalawa, mas mai-enjoy mo ang property mo because bayad ang amilyar. Yan po ang importante doon. Dos Compañeras. Ang atin pong mga local government units again ay pinapayagan po na magbigay ng discount hanggang 20%. No? Imagine, kung halimbawa po ay naku, pasensya na kayo sa math. Sino ba mga magagaling mag-math dyan? Basta yung 20% po ng babayaran ninyo, ay mababawas po yun dahil sa maagap ninyong pagbabayad ng amilyar. Dos Compañeras. May mga pagkakataon po na hindi naman talaga sagad sa 20%. Ito po ay kailangan ninyong i-check dahil ito po ay nakabatay din doon sa ordinansa na ipinasa ng konseho sa inyong lugar. So, kindly check yung inyong yung existing ordinance ninyo tungkol doon sa maagap na pagbabayad ng amilyar. May pagkakataon po na 20% ibinibigay kapag binayaran bago Disyembre, nagiging 15% kapag Enero binayaran, nagiging 10% kapag Pebrero binayaran, o kaya naman ay 5% kapag Marso na binayaran. So maganda po na kung may pera din lang kayo, and of course may pera kayo dahil meron tayong 13th month pay, meron tayong cash gift, lalo na yung mga nasa gobyerno, pwede po kayong magbayad. Iset aside na po natin. Dos Compañeras. Yun. But syempre, meron po mga quarterly payment na binanggit ko na rin sa inyo. Ay ano naman ang mangyayari kapag hindi ka nagbabayad on time? No, meron pong 2% no na interest sa inyo or 2% na penalty sa inyong babayaran na buwis. Ito po ay hanggang 36 months. Ang tanong, attorney, 36 months lang pala. After 36 months, wag na natin bayaran. No, hindi po. Bakit? Kasi kung umabot po ng 36 months na hindi kayo nagbabayad, makakatanggap po kayo ng notice of delinquency mula sa city or municipal assessor. Pagkatapos pag dinedma pa rin ninyo, magkakaroon po ng final notice of delinquency at ang kasunod na po ninyo, no? Ito ang dapat alerto kayo. Kapag nakatanggap kayo ng warrant of levy, anong ibig sabihin nito? Ay kukunin na po, no, ng local government unit ang inyong property at isusubasta ito. Anong ibig sabihin nito? Ibibenta po ito ng local government unit para po isatisfy doon sa inyong pagkakautang at ikakarga pa din dito yung mga gastos sa pagsusubasta at syempre nagkakaroon kayo ng 1 taon para ito ay tubusin naman. Dos Compañeras. Ayan, sana po ay nasusundan ninyo ako dahil importante po na alam natin ang ganitong patakaran ng gobyerno, ang batas na umiiral para din masave natin ang ating property. Imagine ilang taon nating pinaghirapan. Pagkatapos mawawala lang kasi nakalimutan ko pong magbayad ng amilyar di ba? Wala pong nakakatakas sa buwis. Anyway, magko-commercial po muna tayo pero magandang gabi po muna Sans Pertes and Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din Kenneth Arevalo, kay sino pa ito? May Sanchez, Mami Belen Rivera, and Marilu Paletro, Asuncion, Gael Enriquez, Richelle Adarlo, and of course JC Son Fernandez and Elia Banto, Jack Guzarin Almoguera, and Simon Beats,
Ganyan din sila Lane Paloma. Yan. At magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po munang mga paalala. By the way, no? Yun pong ating yung ating DZRH Malakas promo question for tonight, dahil meron pa rin pong dalawang mananalo ng tig 500 pesos, no, sa ating DZRH Malakas promo. Pwede po kayong sumugot sa pamamagitan ng pag-private message ng inyong sagot sa ating DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page, at ipadala na rin po yung screenshot ng inyong patunay na kayo ay naka-share ng ating page ng ating live tonight, and at the same time na follower and liker kayo ng DZRH Dos Kumpanyeras. Ang tanong sa ating DZRH Malakas promo, gaano kadalas binabayaran ang real property tax o amilyar? Dos Compañeras. Ayan, so magko-commercial na po muna kami, pero happy birthday sa iyo, Papu Mina! Ito yung husband ng aking classmate ng grade 1. At kabarkada ko pa rin until now na nagsa-celebrate ngayon ng kanyang birthday, Papu Mina. And of course, magandang gabi sa iyo, Odette Oxales and Ice, ang kailang uniko iho. Dos Compañeras. Yan, at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nagsasola pa rin po dito sa Dos Compañeras, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin kung paano ba pwede nating mapababa ang ating binabayarang amilyar o real property tax sa ating property. Dos Compañeras. Kanina binanggit na natin na dapat nating i-avail yung discount na binibigay kapag mas maaga tayong nagbabayad ng amilyar. Ibig sabihin, ina-advance natin, no? Para po, iwas na din po tayo sa pagpila. Kasi kapag, alam naman, nature ng mga Pinoy, karamihan sa atin, kung kailan due date. Kung kailan deadline, saka tayo pipila. At least ito mas maaga at sigurado tayo na may budget pa tayo dahil meron tayo mga tatanggapin, or yung iba nakatanggap na ng 13th month pay or bonus or cash gift o kung ano man. Ayan. Although of course, syempre napakamahal ng mga bilihin ngayon, malamang sa malamang, hirap pa rin tayong pagkasyahin ng ating mga matatanggap. But just the same, no? Paglaanan po natin ang pondo ito dahil wala naman po tayong kawala o wala tayong takas sa pagbabayad ng amilyar. Dos Compañeras. So kung gaano natin ito kadalas na binabayaran, isang beses, isang taon, dapat mabayaran, no, ang real property tax. Yan. Now, importante po sinabi na natin na kapag umabot ng 36 months o 3 taon ang ating delay sa ating pagbabayad ng real property tax, maaari po tayong mapadalan ng notice of delinquency. Sinasabi, oy, Rina Seco, hindi ka nagbabayad ng real property tax. Yan. After that, hindi pa rin natin pinansin. Ito yung final notice na at sunod niyan warrant of levy. At ang ibig sabihin nito, isusubasta na. But of course, magkakaroon po ng mga pagpapublish or announcement na itong lot number blah 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 ay isusubasta na for non-payment of real property tax. At pagkatapos nun, nakaschedule na din po doon kung kailan ang subastahan. Ibig sabihin, kung kailan ang date ng bentahan, pwede pong sumali ang kahit sino dyan, and therefore maaari kayong magkaroon ng pagkakataon na bilhin ang property na sinusubasta para isatisfy doon sa pagkakautang sa real property tax. Dos Compañeras. By the way, importante din po na yung address ninyo, owner, ay naipapaalam ninyo sa municipal or city assessor at sa treasurer's office. Why? Kasi may pagkakataon na lumipat na pala kayo ng bahay, Kasi pwede na yung address noong may-ari ng property ay iba doon sa address ng property mismo na magiging subject ng real property tax, subject ng taxation. Kasi kapag po nagkataon na yung notice of delinquency ay hindi ninyo natanggap kasi hindi naman kayo nag-declare ng bago ninyong address, mahihirapan po kayo. Bakit?
Ay malay ninyo, nagulat na lang kayo, yung inyong property pala ay naisubasta na, hindi man lang ninyo namalayan. Dos Compañeras. Yan. So yan po ang dapat nating tandaan, no? So, by the way, kapag ka po pala na ibenta doon sa auction sale, no, sa subastahan ang property, yun po in the meantime, no, during the period of yung right of redemption, ibig sabihin meron pong 1 taon para ang tawag doon, para i-redeem, no, tubusin ang property, nananatili pa rin po naman doon sa possession noong original na may-ari. But, no, after po 1 year, pwede na, maari na po siyang paalisin. Bakit? Kasi final na yung sale. Nawawala na yung karapatan na i-redeem o tubusin ang property. Dos Compañeras. Okay, so, tama ba ito? Meron ba itong standby na reports o mali lang ako? Wala. Okay, sige. So magtutuloy-tuloy po tayo. Yan, meron pong question dito. Sabi niya gano'n, attorney, yun pong CLOA, natuloy po ba na ma-exempt sa tax sa bagong batas? Ito yung Republic Act 11953 o yun pong tinatawag nating Agrarian Reform Emancipation Act na kailan lamang naging batas. I think it was August 15, 2023. Dos Compañeras. Actually, hindi po exempt sa buwis, no? Yung CLOA, yung lupa na natanggap natin via CLOA, Certificate of Land Ownership Award, o kaya ay Emancipation Patent. Ano po ang sinasabi ng 11953? Sabi po sa RA 11953, kung kayo po ay may CLOA or recipient, beneficiaryo ng lupang agraryo o kaya ng Emancipation Patent, no? Under pa dun sa naging lumang batas, no? At hindi pa kayo pagado, hindi pa kayo nakakapagbayad ng buo doon sa purchase price dahil hindi naman po ito libre. Dito po sa RA 11953, hindi na po ninyo kailangan bayaran ang lupa. Binibigay na ito sa inyo ng gobyerno, grant, no? Although, no, yun pong real property tax ay kailangan pa rin ninyong bayaran. Ang sinasabi po sa Section 7 nitong RA 11953, yun pong benepisyaryo kung namatay na at ililipat ito sa kanyang mga anak o sa kanyang tagapagmana, no, for as long as I think the condition is devoted pa din doon sa farming at productive ito, ay hindi po ito, ibig sabihin ay exempt na ito doon sa babayarang estate tax. Anong ibig sabihin nito? Kung yung value ng property, say for example, lot AB, no? Lot AB 1, 2, 3, 4, no? Say for example, 1 milyon ang value ng property na under ng CLOA na paghahati-hatian ng mga tagapagmana at meron pang ibang property. Ito pong value na 1 milyon ay hindi na isasama doon sa kukumputin for tax purposes, for the payment of estate tax. Dos Compañeras. Ngayon, yun pong real property tax dito sa mga nakaklowa, no? Para sa mga beneficiaries ng CLOA at yung mga EPs, Emancipation Patent. Ang sinasabi po ng batas, ini-encourage ang mga local na konseho. Anong ibig sabihin nito? Ang ating mga local government units sa pamamagitan ng sino? Siyempre, yung mga gumagawa ng ordinansa na pwede silang mag-enact ng ordinansa or ini-encourage ang ating ang sangguniang bayan na magpasa ng ordinansa or gumawa ng ordinansa para magkaroon ng, ang tawag doon, amnesty doon sa mga matagal nang hindi nababayaran na amilyar na mga nasa ilalim ng CLOA o Emancipation Patent. Dos Compañeras. Kaya po, calling the attention of our local government units, maganda pong regalo ninyo ito para sa ating mga lalong-lalo mga magsasaka dahil basically mga magsasaka naman po ang mga beneficiaryo or recipient ng lupa sa ilalim po ng Agrarian Emancipation Act. Dos Compañeras.
Sino ba ang mga nananawagan po ako sa mga opisyal, sangguniang bayan members dyan sa Buenavista, Marinduque. Ayan. Pwede po ninyo itong gawin na maganda po itong regalo. Bakit? Kasi mga farmers naman talaga ang mga nandoon sa amin. So, hindi rin naman kayamanan ng mga tao dun sa amin. In fact, 4th ba or 5th class municipality ang Buenavista, baka naman po magawa ninyo ng paraan at matulungan din ang ating mga naghihirap na mga magsasaka. And I am encouraging everyone, no, na mga nagtatrabaho, mga municipal or city councilors, no? Isa pong itong magandang pagkakataon na may magawa man lang kayo para sa inyong mga constituents, hindi ba? Lalo na para sa mga farmers. Dos Compañeras. Yan. Sino ba, Kenneth Arevalo, sino ba yung ating mga miyembro na sangguniang bayan dyan? Miyong, Romeo Mataak, baka naman may mga ano natin dyan. Kasilbi-silbi man lang yung iba dyan. Tumatanggap lang ng ng honorarium eh. Wala man lang nagagawa yata yung iba dyan. Baka naman magawa ninyo. Okay, eto, next question. So, again po yun pong ang ini-encourage po sa mga local government units ay magkaroon ng amnestia sa amilyar, no, para lang po doon sa mga subject ng CLOA, no, yon ito sa Agrarian Emancipation Act. Yan. Dos Compañeras. Meron pong question. Magandang gabi po muna, Joshua Almazen. Okay, hindi po ninyo kailangang makita ang aking kagandahan. Ang importante lamang po ay tamang aking sinasabi. No, yun lang po ang importante. Dahil kung ang hinahanap po ninyo ay kagandahan, kaseksihan, ay baka doon po kayo bagay sa Miss, Anong tawag doon? Sa Miss Universe. Ito po ay ginawa ang programang ito for legal education purposes. Hindi po para magpagandahan at magpaseksihan. Dos Compañeras. Now, next question. Itong si Juvie. May kopya po kami ng 1980 tax declaration ng property ng father namin. Pero wala pong record ang assessor ng tax declaration. Ano po ang gagawin namin? Okay. Actually, kung ako ang city or municipal assessor, ipapasurvey ko ang property mo, i-inspect ko ito. Bakit? Para makapag-issue ng tax declaration at makapagbayad ka ng mga buwis ng amilyar doon sa property. Dos Compañeras. Kung hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya, pwede mong ireklamo yan. 'Di ba? Kasi importante na trabaho ito. Parte ito para mapataas, no, ang kita ng local government unit. Dahil syempre, malaking bahagi, other than the ERA, yung internal revenue allotment ng ating mga local government units, yan pa rin po ang sunod na pinangkukuhanan ng mga panggastos ng ating mga local government units or LGUs. Dos Compañeras. Meron pong question dito si Mary Lou. Is that Mary Lou or Mary Lou Acasio? Naguhulog po kami ng amortization sa isang developer at matatapos na kami next year. Ang tanong ko po, dapat po ba ay nagbabayad na kami ng amilyar or after full payment po pa ng property? May babayaran pa po ba kami na tax sa BIR? Ayan, yun po yung question niya. Dos Compañeras. Lesson para sa mga may parehong tanong, no? Yung naguhulog pa nagdadata-data pa, sabi pa ng mga Cebuano, yung mga naguhulog pa, dahil hindi naman, marami naman sa atin, hindi naman kasi natin kaya yung one-time payment, di ba? Yung may hinuhulugan pa, no? Ito po ang tatandaan ninyo kapag pinag-uusapan ng amilyar kung sino ang dapat na magbabayad. Kapag na-turnover na po sa inyo ang property, bayad man o hindi pa, pagado man, fully paid o hindi pa, once na turnover sa inyo ang property, dapat po ay binabayaran na ninyo ng amilyar. Nasa inyo na po yun kasi kayo ang may interest to keep the property because the property is already yours or the property will be yours. Kaya nga binabayaran ninyo eh. So isama na rin po ninyo sa budget, no, yung amilyar. Dos Compañeras. Ang tinitingnan po again, na turnover na ba o hindi. Kapag na turnover na, obligasyon po ninyong bayaran ang
amilyar. Yun naman pong tinatanong niya, no, na may babayaran pa bang iba sa BIR. Ano po ba ang sinasabi ng inyong kontrata, no? Kadalasan kasi nakapasok na o nakasama na doon sa purchase price yung capital gains tax, no? Pero kung hindi pa doon, ano ba yung usapan ninyo? Kasi yung capital gains tax, ito po ay binabayaran noong kumita. Sinong kumita? Yung nagbenta sa inyo. But, no? Syempre, tuso ang mga yan. Bayaran kasama sa purchase price. Yung capital gains tax. That is 6%. And of course, meron pang 1.5% or 1.75% na documentary stamp tax na, of course, papayaran din nyo yan. Magkakambal yan eh. Dos Compañeras. So, tingnan po ninyo. Meron pang question dito. We have a few minutes left before we pause for another commercial. Si Annalisa, pwede bang bilhin ng property ng sinubasta for non-payment of taxes? Yes, of course. Pwede po ninyong bilhin yan. But please take note na there is a chance na mabawi pa din sa inyo yung property because meron pong 1-year redemption period. So, ang question is, ano yung reckoning period ng 1 year? Ang sinasabi po ng batas, yung from the date of sale. But, no? What? Meron pong kapangyarihan o authority ang local government unit na magpasa ng ordinansa para gawing ang reckoning period ng 1 taon ay yung time ng registration of the sale of after ng bastahan. Dos Compañeras. Ayun. So, tingnan po ninyo. Kaya mga importante, yun po mga announcement dyan sa mga munisipyo, sa barangay. Maganda rin po na tinitingnan natin. Bakit? Aba kung property ninyo, subject na pala ng subasta, hindi ninyo alam. Nandyan lang, dinaandaanan nyo na lang. Kasi nakalimutan yung magbayad ng amilyar, di ba? Dos Compañeras. Okay, itong si Diane David, kilala ko to Didi, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, sis, kahit ba rights lang, dapat bayaran ng amilyar. Dos Compañeras. Didi, yung rights lang, anong uri ng rights meron ka, dapat bayaran mo. Kasi kung halimbawa, especially if these rights would ripen into ownership, no? Para mag-ripen siya into ownership, no? Of course, hindi sa lahat ng pagkakataon nagre-ripen siya sa ownership. But yung rights na pwedeng mag-ripen into ownership, kakailanganin mo yung tax declaration at kakailanganin mo yung proof o patunay na ikaw nga ay nagbabayad ng buwis. Bakit? Kasi unang-una, paano mo masasabi na may karapatan ka at ikaw hinahawakan mo ang property na ito bilang isang may-ari kung hindi ka nagbabayad ng buwis, hindi ba? Dos Compañeras. So, bayaran mo because in case it ripens into ownership, maaari kang mag-apply ng pagpapatitulo ng property, either judicial or administrative titling. Yun po ang importante. Kasama po yan sa mga patunay ninyo na kayo ay possessor ng isang property in the concept of an owner. Anong ibig sabihin nito? Meron kayo, again, we go back to the ocean possession. Open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession of the property. Lantaran, hayagan, kaya ninyong ipagtanggol, at syempre, hindi sinisikreto ang inyong pagmamay-ari ng property. Dos Compañeras. So, Didi, that is my answer to your question. Yan, meron pa tayong mga messages. Pasensya na kayo ha, mahina ang kalaban. Tito Sunny Arevalo, magandang gabi po sa inyo. Of course, happy birthday, Tita Sita Arevalo. At si Enrique Alcantara, salamat po, nasagot ninyo ang tanong ko. Thank you very much. Paano daw po kung nakamortgage yung property sa bank, sino po ang dapat na magbayad ng amilyar? Kayo po, dahil kayo po ang may interest na i-keep ang property. Siyempre, may intention kayo na i-redeem o tubusin pa ang property. Kasi kung wala na kayong interest na sa property, bentahan dapat ang ginawa ninyo, hindi po ba? Dos Compañeras. Magandang gabi din, Henry Escalante de Lohan, nanonood sa atin sa Botolan, Zambales. And of course, magandang gabi sa iyo, Judge Cheryl Alomia Macapagal, dyan sa MTC Masinloc, Zambales. Magandang gabi sa iyo. Of course, Gatsby, magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras.
Yan. So if you have questions po, feel free to ask some more. Although binubuksan ko lang po yung DZRH Dos Compañeras na Facebook page natin. We have so many messages na pala. Magandang gabi sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia. Ganyan din sabi ni Kenneth Arevalo, maging alisto. Check nyo nga kung nababayaran ba ninyo ang amilyar. Sayang baka makuha ng gobyerno. Lalo na kung maganda ang location ng property. Ay alam nyo po, yung mga sweetik. Yung mga sweetik na opisyal ng gobyerno na talaga namang gustong pag-arian o pagharian ang lugar. Aba, lahat ng subject ng pwede nang isubasta, binibili, lalong-lalo na kapag maganda ang location ng property. Yung mga malapit sa dagat o yung malapit sa tourist area, aba, delikado po ang property ninyo. So, kailangan ay alerto, no? Kaya yung iba nga, ang ginagawa nila, nag-aabang ng mga pangsubasta, lalo na pagka yung feeling nila, hindi na ito matutubos. No? Kasi kapag ka po tutubusin ninyo ang property within the redemption period po, babayaran po ninyo yung kakulangan sa pagkakautang sa buwis, yung interest, at the same time, babayaran din po ninyo yung interest doon sa yung bumili, no, ng property doon sa subasta. So, malaki-laki ang gagastusin ninyo dahil nga po pati yung expenses doon sa pagsusubasta ay ikakarga po sa inyo. Dos Compañeras. Ayan. So, merong pang question dito. Abigail Enriquez, magandang gabi sa iyo. Marilu Ancheta. Gayon din kay Erlinda Gonzalez Rome, Asuncion. At Ma'am Irene Almodovar, sabi niya more info regarding sa law. Thank you very much. Dos Compañeras. Opo, solo lang po nga lang po ako ngayon. Ellie Abanto and maraming iba pa. Yan. Si attorney, tanong ko lang po, di po ba may amnesty daw po sa property tax hanggang 2025? Okay. Si Zoraida Nieves Falorina, magkaiba po yung estate tax at real property tax, no? Yun pong hanggang 2025, June 14, 2025, yun po yung estate tax na tinatawag. Anong ibig sabihin nito? Yung estate tax ay binabayaran lamang po natin isang beses, no, kapag namatay na yung may-ari ng property. Ang buwis na ito ay binabayad or ipinapataw, no, sa karapatan or sa pribilehiyo ng namatay na mailipat ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga tagapagmana. No, pareho lang po silang 6%, pero isang beses lang po na nangyayari ang binabayaran ng estate tax. Kaya yung laging umaaway sa akin at nang babash sa akin na kung ako daw ba ay nagbabayad ng estate tax. Aba, syempre hindi. Ba't ako magbabayad ng estate tax? Ay buhay pa ako. Di ba? Dos Compañeras. Yan. At ang magbabayad dun kung sakasakali, kung sino mang magmamana sa akin, unang-una, wala rin naman akong ipapamana. Hindi mo ba? Dos Compañeras. Ayan. Magko-commercial po muna tayo. But during the break ay kukunin ko na po, no? Pipili na po ako ng mga mananalo tonight. Dalawa pa rin po. Yun pong hindi pa nakakatanggap ng premyo nila, ang tabayanan lamang po kay Attorney Cam. Siya po ang magpapadala ng inyong mga premyo. Dalawang 500 pesos po, no? Ang ating mananalo tonight. Larry Malayo, magandang gabi sa iyo. Pancho Sabordo, Lenny Villaluna. Doon po kayo mag-message sa Dos Compañeras, okay? And of course, Ma'am Grace Recta. May magandang point si Ma'am Grace, yung tungkol sa tax mapping ng LGU. And of course, Moonbeats at Ma'am Sir Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. At syempre, magandang gabi at happy birthday sa iyo kay Ma'am Lisa Malaluan. Ito ay wife ni Sir Jinggoy Fondevilla, isa sa mga suki natin. Simula nung Sundays pa yung show ko, si Sir Jinggoy, listener na natin. And congratulations sa inyo at sa inyong anak na kapapasa lang sa medical board exam. Dos Compañeras. Parang lahat ng anak ninyo doktor na. Congratulations po sa inyo. Anyway, mali po, gaano kadalas binabayaran ng real property tax? Yan po ang ating DZRH Malakas promo question tonight. Again, ipadala lamang po ang inyong sagot bilang private message sa DZRH Dos Compañeras. At
isama na din ang screenshot patunay na kayo ay nakashare ng ating live tonight. And of course, na kayo ay liker and follower ng DZRH Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, lahat ng mga kamag-anak ko dyan, angkan ko dyan sa Benavista, Marinduque, gayon din sa Malibago, Torrijos, Marinduque, at IBP, Integrated Bar of the Philippines sa Marinduque. Diyan po ako member. Dos Compañeras. Okay, at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Ako pa rin po ang nagsasalang panyari ng bayan tonight, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Elmer 27, dun ka sumagot sa sa ating DZRH Dos Compañeras page. Okay, may question po dito, si Oliver Dumapias. Ano po ang basis ng assessment ng bahay? Yung floor area po ba o yung ganda ng bahay? Yung sa kapatid ko po kasi, 100 square meters lang po yung lupa. Ang lot area po ng bahay, or floor area po ang tawag doon. Ang floor area po ng bahay ay 60 square meters. Nagtataka po kami, bakit ang laki ng buwis sa 5 years na delayed namin sa payment. Sana masagot niyo po ang aking katanungan. Actually, ang basis po ninyo syempre, yung value po ng property. Ano yung value ng property? Syempre, mas maganda yung bahay nyo, mas mahal ang value, no? Maliban na lamang kung yung ganda niya is purely native na hindi ganun kataas ang value ng mga materyales. Pero kung ito po ay yung kahit nga maliit, kung mamahalin ang mga materyales ninyo na ginamit, syempre tataas din po. Plus, of course, 5 taon na kayong hindi nagbabayad syempre, ilang 2% per month, di malaki-laki rin po ang penalty na babayaran ninyo doon. Dos Compañeras. Kadalasan po lumalaki ang ating bayarin dahil sa penalty. So magandang gabi, Lalaine Paloma, Marnelli Tan Campos, at syempre magandang gabi din Luningning Balobar. Si Ferliza Villaruel, sabi niya ganon. Nakareceive po kami ng second notice letter sa Amilyar po. Makukuha na po ba yung condo namin? 2015 pa po namin nabili yung condo. Ang target po namin is next year. Pababayaran ang lahat-lahat. Ano po ang gagawin ko? Kung nakatanggap na po kayo ng second notice, ibig po sabihin ang kasunod na yan, yung levy na po, isusubasta na po yan para dun mabayaran ninyo yung mabayaran yung pagkakautang. Pero in the process, mawawalan po kayo ng property. So the only thing you can do is magbayad po ng inyong pagkakautang sa buwis. Dos Compañeras. Merong question dito, sabi niya ganang attorney, kahit po ba walang income ang lupa, dapat ding bayaran ng milyar? Yes, may income o wala ang inyong lupa, dapat pong bayaran ninyo ang real property tax o amilyar. In fact, malaki po ang babayaran ninyo kung maghihigpit ang ating mga LGUs. Bakit? Yung mga idle o nakatiwangwang, walang silbi na lupa, kundi mag-exist lang siya. Kumbaga hindi ka pakinabang, unproductive na mga properties, ay meron pong kapangyarihan ang ating mga local government units na mag-impose ng hanggang 5% na ad valorem tax on idle lots. So ibig sabihin, kung hindi po pakinabang, hindi ginagamit ang lupa, ay maaari po kayong madagdagan ang bayarin, Hindi lang yung real property tax, kundi dahil sa pagpapabaya ninyo sa inyong property. Dos Compañeras. Kaya kung may property ka, taniman mo, gawan mo ng maliit kahit garden, o kaya gawin mong grazing land para hindi kayo magbabayad ng malaki. Kasi kung alerto ang ating mga local government units, especially itong konseho, baka po madagdagan pa ang inyong babayaran. Si Aline, attorney, may nabili akong lupa, portion of 1,000 square meters na property, hindi ko napansin, hindi pa pala subdivided. Kinausap ko ang mga kasama ko, nakabili nabayaran na ang overdue taxes, pero wala naman daw silang pera. Ano po ang pwede kong gawin? Actually, kailangan po ninyo talagang bayaran. Kaya importante na kapag ka po kayo ay bibili ng property, ay subdivided na para hindi kayo mamroblema, especially kung may mga problema, bayarin pa sa buwis, o kaya naman ay halimbawa po ay problema kasi kapag kayong surrender ng owner's copy ng title Kasi kapag ka po ganyan at magpapa-individual na kayo ng title, kakailangan po ninyong isurrender or hiramin yung owner's copy ng titulo. Dos Compañeras. Okay, merong question dito si Toots Reyes. Sabi niya, ilang dekada na po yatang hindi nababayaran ng tax ang property namin dyan sa Pilipinas. Magkano po kayang mababayaran naming amilyar doon? Okay. Ilang dekada?
Diyos ko, pagka-dekada po, sa inyo pa kaya yung property? No? Malamang po na maaring na itinasubasta na. But then, kung hindi pa, malaki, hanggang 5 years po. No? Bakit? Kasi sinasabi rin po sa Article, Article 217 ng ating local government code na nagpi-prescribe yung karapatan nitong mga local government units na mag-issue ng assessment matapos ang 5 years. So ibig sabihin, no, hanggang 5 taon, total lang 5 taon lang ang maaari mong bayaran. Kasi kung napakaraming taon na o dekada na ito, kung hindi pa naman na susubasta ang property. So again, meron pong probisyon ng ating local government code na sinasabi na hanggang 5 taon lang ang pwede mong kolektahin from the time they become due. No? Maliban na lamang kung there was fraud doon sa pag-acquire ng fraud to evade payment, o kaya naman po ay halimbawa ay hindi kayo malocate, no, talaga nitong municipal or city treasurer or city assessor. Dos Compañeras. Ayan, marami-rami tayong mga nasagot tonight. Ito, may question. Paano po kung ang condominium naka-loan pa sa bank yung property? Kailan po ba mag-start magbayad ang owner? Nabanggit na natin kapag na-turnover na sa inyo. Attorney, tanong ko lang po, yung pabahay ba ng government under ng NHA, mga relocation area, need pa din po ba magbayad ng amilyar na ganon? Yes, kailangan po ninyong bayaran. Libre na nga ninyong nakuha o mas mababa na nga po ninyong nakuha. So, dapat din po nabayaran ninyo. Si Annalisa De Villa, meron pong tax deck nasa pangalan ng 8 magkakapatid. Nabili ko na po yung 4 na share, subalit hindi ko po nailipat sa aking pangalan dahil sa namatay ang binilhan kong lupa sa aking kapatid. Medyo may nagulo ako doon. Pero kapag ka po kasi ito'y mana ng mga magkakapatid, dapat po isinisalta ninyo ito. Pangalawa, no, meron po kayong proper documentation, ang ibig sabihin in writing, at the same time ay notarized ang mga dokumentong ito para po maging registrable ang inyong document. Dos Compañeras. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, sa ating DZRH Malakas Promo question tonight, gaano kadalas na binabayaran ng real property tax? Ibig sabihin po, ang sagot po dyan, 1 beses sa 1 taon. Kahit pa inamortize ninyo, good for 1 lang yun. Inamortize lang. 1 beses lang po na binabayaran ang real property tax, no? Sa 1 taon. Yan. Dos Compañeras. At ang winners natin tonight, no? Winners natin tonight, first winner of 500 pesos, si Ma'am Oscarita Hamias Recta. Congratulations sa iyo. At ang next winner naman natin, no, nanalo din ng 500 pesos. Ang sagot din niya 1 beses sa 1 taon, si Brian De Leon. Congratulations sa iyo. At of course, ang tabayanan po ang mensahe mula kay Attorney Cam kung paano nyo makiklaim ang inyong napanalunan tonight. Okay, ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas, nakasama po ninyo tonight. Nagsisolang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi. Dos Compañeras.